Galit na nagpumigla si Anita. Humihiyaw siya sa galit. Hindi niya matanggap na ginawa ito ni Nora sa kanila. "Don't touch me with your filthy hands," singhal niya sa may hawak sa kanya. "Saan kami dadali ng asawa ko? Magkano binayad sa inyo ng babaeng yon? Sabihin niyo lang at handa akong doblehin, pakawalan niyo lang kami." Imbis na sumagot ay tinawanan lang sila ng mga to. "Pasensya na ma'am, pero hindi nabibili ang katapatan. Hindi kami katulad niyo." Namula sa galit si Anita, nanginginig ang kalamnan na dinuraan niya sa mukha ang nagsabi nito sa kanya, na agad niyang pinagsisihan dahil bilang ganti ay malakas nitong sinikmuraan ng asawa niya si Carlo. "Tama na, tigilan yung asawa ko." Pakiusap niya nang simulan itong pagtulungan ng mga lalaki. Wala siyang nagawa kung hindi panoorin na bugbugin ito. "Walang hiya ka, Nora. Pagbabayaran mong ginawa mong ito sa amin." Ngit-ngit na sumpa niya sa galit. Hindi niya akalain na sa isang iglap lang ay mawawalang lahat sa kanilang mag-asawa nang dahil lang ikinasal ang anak nitong si Maginda kay Lennon Hanson. Dinala silang mag-asawa sa abandonadong gusali at kinulong. Awang-awa man ay wala siyang magawa para maiwasan ang sakit na nararamdaman ni Carlo. 2 araw na silang narito, walang bihis at walang pagkain, maski tubig ay pinagkaitan sila ng mga bantay. "Mommy, Daddy, please po, ayoko dito, pakawalan niyo ko." Nalaki ang mga mata ni Anita nang marinig ang pamilyar na boses. Nangihina man ay tumayo siya para kumpirmahin ang hinala. Nalaki ang mata niya nang makitang anak na si Ashley at Celia. "Diyos ko, mga anak!" Ang mabagsik na mukha ni Anita ay napalitan ng pagkabahala at pag-alala. "Hindi, ang mga anak ko!" Kinaladkad ni Celia ng mga lalaki na nagpumiglas ito. "Mommy! Mommy! Tell them to let us go, please!" Pagmamakaawa ni Celia sa ina. "Pakawalan niyo mga anak ko! Mga walang hiya kayo! Ashley, anak! Celia!" Nanghihina man ay galit na gumapang si Carlo. Nang makitang 2 anak na marungis at punit ang kasuotan, ay nagkulay papel ang mukha nito sa pinaghalong pag-alala at galit. "Mommy! Ah!" Ang hiyaw ng 2 nilang anak ay umalingaw-ngaw sa paligid habang kinakaladkad ito ng mga tauhan ni Nora. Nilapitan ni Nora ang mag-asawa. Nang makita siya ay lumuhod ang mga ito habang lumuluha. "Nora, nagmamakaawa ako. Huwag mong sasaktan ang mga anak ko. Pakiusap, maawa ka sa kanila." Luha ang pagmamakaawa ni Anita, maging si Carlo ay nagmamakaawa dito. Lumapit si Nora kay Anita at walang emosyong tumingin dito. "Nagmamakaawa din ako sa iyo noon na ibalik ang mga anak ko, Anita. Pero anong ginawa mo? Pinadukot mo sila at pinapatay sila. Dahil sa iyo'y nawala si Maginda. Dahil sa inyo kaya nasirang pamilya ko." Nang makita ni Anita matigas na ekspresyon ni Nora, ay humagulol siya ng anak. Napuno ng takot at pag-alala ang puso niya para sa kanyang 2 anak. Walang mababakas na awa sa mata ni Nora. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nanganganib ang mga anak nila. "Patawarin mo na kami, Nora. Nagawa lang namin yun dahil mas pinapaboran ni Papa kayong mag-asawa. Hindi ko matanggap na kakarampot lang ng mana ang binigay niya sa amin." "Tumahimik ka, Anita. Huwag niyo idahilan si Papa sa kasamaan mo. Ginawa niyo yon dahil sakim kayo. Napakasama niyo, kaya pati bata ay dinamay niyo. Mga wala kayong puso. Kung idadami mo mga anak ko, wala na tayong pinagkaiba, Nora. Kami na lang ang gantihan niyo. Huwag ang anak namin. Nagmamakaawa kami sa'yo." Napahinto ito sa pagsasalita ng malakas na tumawa si Nora. Ang puso niya ay puno ng puot para sa 2. Wala siyang makapanaawa o konsensya sa pagdami niya sa anak ng 2. Dati din siyang nagmakaawa sa 2 na ibalik ang mga anak niya, pero sa huli, isa lang ang nakabalik sa kanya. At ngayon, tuluyan ang nawala sa kanyang isa pa. Tumulong luha ni Nora nang maalalang sinapit ng kanyang mga anak sa kamay ng mga to. "Nagmamakaawa kami sa iyo, Nora. Huwag ang anak namin." Pinahid ni Nora ang luha, tumigas ang kanyang ekspresyon. "Huli na para magmakaawa kayo, Carlo." Sumenya siya sa mga tauhan na latiguhin ng 2 dalagang anak ni Anita. Pagkatapos yung bigyan ng pasang mga yan, ay ipadala sila sa isla ng mga Hanson. Nanlaki ang mata ni Anita at Carlo sa narinig. "Hindi, pakiusap, Nora. Huwag mo ipapadalang mga anak namin sa islang yon." Sa islang yung dinadalang mga babaeng nahuhuli ng White Octagon Mafia Organization.
Dito pinipiling mga babae at sinusuri bago ipadala sa iba't ibang kasa sa iba't ibang bansa. Halos mapao sina Anita at Carlos sa pagmamakaawa, ngunit naging bingi si Nora sa pagmamakaawa ng dalawa. Wala siyang gusto kundi ang makitang nasasaktan at nagdurusang dalawa katulad ng ginawa ng mga to sa kanya. Pagkalabas ni Nora ng abandonadong gusali ay sumalubong sa kanya ang assistant na si James. "Ma'am, kailan kayo babalik bisitahin si Karil?" Lumamlam ang mata ni Nora nang marinig ang pangalan ng dalaga. Ngunit tumigas din ang ekspresyon niya. "Hindi ko na siya kailangang bisitahin, James. Wala na siyang silbi sa akin ngayong nakuha ko ng Aguas Empire." Alam ng asawa ni Nora na anumang oras ay maaari siyang mamatay para maprotektahan ang kanilang yaman at hindi makuha ng gahaman nitong kapatid na si Anita ang lahat. Kinausap nitong matalik na kaibigan, ang ama ni Lennon Hanson, na itago ang 70% ng yaman na pinamana ng ama nito. At kondisyon para makuha ito'y kailangan magpakasal ng isa sa kanyang anak sa anak nitong si Lennon Hanson. Walang alam si Anita sa iniwang kasunduan ng dalawang magkaibigan, kaya hindi na pinagtangkaan ng dalawang buhay ng kanyang anak. Pero nang malaman ni Anita na magpapakasal ang anak niya kay Lennon, ay nabahala at pinapatay ang anak niya. Wala mang konkretong ebidensya, alam ni Nora na si Anita ang nagpapatay sa kanyang anak. Kung nagpakasal lang sana na mas maagang anak niya kay Lennon, hindi sana ito nawala. Kung hindi nalaman ng binata na hindi nito makukuha ang posisyon bilang mafia boss, ay hindi nito pakakasalan ng anak niya. Kung pumayag lang sana si Lennon noong una na pakasalan ng anak niya, ay hindi na sana humantong sa ganito. Hindi na sana ito nawala pa sa kanya. Tahimik na lumuha si Nora habang nakatingin sa litrato ng dalawang anak. "Maginda, Cassandra, paano na ako ngayong wala na kayong dalawa?" Niyakap niyang litrato ng mga to, tumagulhol ng iyak. Nang maalala niya si Karil ay humingi siya ng tawad dito. "Patawad, Karil, pero nakuha ko ng gusto ko at wala ka ng pakinabang sa akin. Hindi na kita kailangan." Wala na siyang balak na makipagkita dito. Hahayaan niya na ito sa poder ni Lennon at hindi na babalikan pa. Karil POV. Nagising ako na pawis at takot na takot. Sa panaginip ko ay yakap ako ni Lola habang nasusunog ako. Niyakap kong sarili ko habang umiiyak ako. Kapag naalala kong araw na yon, gising man nung panaginip, takot na takot ako. Pinahid kong luha ko nang marinig kong bumukas ang pinto at pumasok si Manang. "Madam, nakahanda na ang almusal. Bumaba ka na para kumain." "Sige ho, Manang, susunod po ako." Sagot ko rito. Tumingin ito sa namumula kong mata. "Naku, wag po kayo mag-alala. Napuying lang ho ako." Palusot ko rito. "Dumating na ho bang asawa ko?" Nang umiling ito'y pinigilan kong ngumiti. "Ah, ganun ba?" "Mabuti naman. 1 buwan na nakakalipas simula na ikasal kami ni Lennon. Palagi itong nasa ibang bansa kaya naman naiwan ako dito mag-isa sa bahay, kasamang mga bantay ko." Hindi naman ako nalulungkot. Ang totoo nga niyan ay masaya pa ako dahil walang asawa ko. Feeling ko safe ako mula dito. Sigurado ko kayo na sinabi niyo sa inyo ng kasambahay nila, Mommy? Nagbilin kasi ako kay Manang na tawagan ng landline number sa bahay nila Tita Nora para sabihin na pupunta ako doon pag-uwi ng asawa ko. Sa tuwing tumatawag kasi ako doon, walang sumasagot. Kapag nagpapakilala naman ako, binababaan ako palagi ng telepono. "Oo, madam. Ang sinabi ng kasambahay ay wala sa bansang mommy mo. Nasubukan namin na tumawag ulit ay hindi na namin sila nakontak. Sa palagi ko'y nagpalit na sila ng landline number. Nasa na nga palang cellphone ay pinabili mo noong nakaraang linggo. Bakit hindi mo doon subukan tawagan ng mommy mo?" "Hindi ko rin po makontak si mommy sa phone eh. Nag-aalala na nga ho ako kaya inutusan ko kayo na mamaya tawagan sila. Ganun ba, madam? Hayaan mo't susubukan ulit namin na tumawag sa kanila. Kung hindi pa rin sila makontak ay mag-utos ka lang sa amin. Pwede kaming magpadala ng mga tao para puntahan ng mommy mo." "Naku, maraming salamat ho, Manang. Napayaka pa ako dito. Sa loob ng 1 buwan kong tumira dito ay naging malapit na ako dito. Hindi naman pala ito instrikta katulad ng akala ko. Mabait ito katulad ng lola ko." Pagkatapos kumain ay pumunta ako sa likurang bahagi ng mansyon kung saan naroon ang swimming pool. Nung pangit pa ako, pangarap kong magsuot ng 2-piece bikini kaya ngayong maganda na ako at walang pilat sa katawan, sinusuot ko na ang lahat ng gusto ko. Marunong akong lumangoy kaya naman enjoy na enjoy akong magbabad sa tubig. Ilang beses pa akong kumuha ng mga pictures ko. Inutusan ko pang ibang bodyguards ko na kuhanan ako habang nakapose ako. Natigilan ako nang maalalang sinabi ni Manang kanina. Ayoko mag-isip ng hindi maganda tungkol kay Tita Nora, pero napansin ko na iniiwasan ako nito. Kung tutuusin ay pwede ako nitong tawagan pabalik pero hindi nito ginawa. Bakit kaya? Madam! Madam!
Humahangos na lumapit sa akin si Manang. Dumating ng asawa mo. Balita sa akin ito. Tinampisaw kong pa ako sa tubig at nakibit-balikat lang. Okay po. Naku kang bata ka, tumayo ka dyan at alagaan ng asawa mo. Sabi nito sa bahila sa akin. Walang naglalakas loob sa amin na hawakan si Mr. Hanson dahil hindi niya gustong hinahawakan siya. Total ay narito ka na, ikaw na mag-alaga sa asawa mo. Po, pero matanda na po siya. Nakangusong sabi ko. Ano naman kung dumating to? 30 na ito kaya kaya na nitong alagaan ng sarili. Saka ayaw kong lapitan to baka kung ano pang magawa nito sa akin. Pero hindi pumayag si Manang. Hinila ko nito hanggang sa makarating kami sa ibaba ng hagdanan. Hindi ko pa nakitang natataranta si Manang. Ngayon lang. Madam, 2 years ago nung huling maglasing si Mr. Hanson, na meron na magtangka ng hawakan siya, binaril niya to. Wala daw pwedeng humawak sa kanya maliban sa'yo. Madam Maginda. Binaril? Napalunok ako. Naalala kong banta nito. Baka kapag hinawakan ko tituluyan niya ako. Naku Manang, nakalimutan mo? May gagawin nga pala ako. Dahilan ko sabay alis. Pero hindi pa ako nakakalayo ng marinig kong boses ng asawa ko. Maginda, my queen, come here. Nanigas ako sa kinatatayuan ko na marinig ang lasing na boses nito. Naku naman, kapag minamalas ka nga naman. Hindi ako nakagalaw nang bigla akong yakapin ni Lennon. Gusto kong kumawala sa yakap nito pero masyadong malakas ang baraso nito nakayakap sa bewang ko. Manang Dora, tulungan niyo po ako na iakyat si Lennon sa kwarto. Gusto ko sanang magpatulong dito at iakyat sa taas si Lennon pero paglingon ko wala na to. Pati ang mga bodyguards ko yung asawa ko'y biglang nawala na parang mga bula. Iniwan nila ako na mag-isa kasama si Lennon. My queen, Maginda, please stay. Sumubsubong mukha nito sa leg ko kaya napasinghap ako. Naku naman, hindi pa naman ako marunong mag-alaga ng lasing. Hindi ko nakitang nag-inom ang lola ko. Kapag nalalasing naman sila nani at tatay, si lolang nag-aalaga sa mga to. Nakadama ako ng awa ng marinig kong paulit-ulit na pagtawag ni Lennon sa pangalan ni Maginda. Sabi nila kapag lasing ang tao ay nasasabi nitong tunay na nilalaman ang kalooban nito. Sa nakikita ko ngayon ay talagang mahal ni Lennon ang kaibigan ko. Don't leave Maginda. Believe me, this time ay tutuparin ko ng pangako ko. Just please stay. Parang batang sambit ito habang nakayakap ng mahigpit sa bewang ko. Wala ang madilim na aura at malamig na ekspresyon nito ngayon. Ang nakikita ko ay malambot at nagmamakaawang sa Lennon na wag iwan ito. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at niisip ko na yakapin to. Naawa kasi ako kaya gusto kong gumaan ang loob nito. Shh! Huwag kang mag-alala, hindi na ako aalis sa tabi mo. Hindi na kita iiwan kung yan ang gusto mo. Sinandal kong mukha ko sa malapad na dibdib nito at gumanti ng yakap dito. Nanatili kami sa ganong posisyon ng matagal. Nangangalay na ako kaya tinapi ko na to sa braso para gisingin ang diwa nito. Halos mahulog ang matres ko sa bigat nito habang inaalalayan ko itong umakyat patungo sa kwarto nito. Napakabigat kasi nito, isa pa malaking tao to. Kulang na lang gumapang kaming parehong paakyat. Napatili ako sa takot na baka gumulong kami pababa nang biglang matisod ang paa ko. Buti na lang at nasa huling baitang na kami sa itaas. Nakapikit ako sa railing ng hagdanan. Napapikit ako nang makita ko matumba sa Lennon na nauna ang mukha. Base sa malakas na kalabog, sigurado ako na masakit ang bagsak nito. Lagot, baka magkapasato sa mukha at magalit to sa akin bukas. Namewang ako. Lennon naman bakit naglasing ka? Hindi mo naman pala kaya. Alam mo naman na walang mag-aalaga sa'yo kaya hindi ka dapat nagiinom. Buti sana kung ang liit mo. Diyos ko, masisira ang matres ko sa'yo. Pagbubunga nga ako sa walang malay na asawa ko. Inabot ng 20 minuto bago ko to napatayo para maalalayan papunta sa pinakadulong silid nito. Tagaktak ang pawis ko na makarating kami sa tapat ng silid nito. Naalala ko mahigpit na bili ni Manang sa akin. Yun ay wag na wag daw papasok sa silid ng asawa ko. Nakapagtataka pero wala ako sa posisyon para alamin ang dahilan ni Lennon. Hindi naman kasi ako si Maginda. Saka ayaw kong simulan yun ng pagtatalo namin mag-asawa. Narito lang naman ako dahil may misyon ako. At yun ang magpakasal dito ay mawala na parang bula pagkatapos namin malaman ni Mommy Nora kung sinong pumatay kay Mayor at Maginda. Yun lang at wala nang iba. Lennon, tinapi kong pisngin nito. Nandito na tayo sa kwarto mo. Pumasok ka na sa loob. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko na sumukat to sa leeg ko. Wah! Nakakadiri! Itutulak ko na sana to pero hinapit niya ang bewang ko. Nalalaki ang mata ko nang buksan itong kwarto at pinasok ako sa loob. Ayoko magalit ito kaya pinilit ko umalis sa pagkakayakap nito para umalis. Pero lalong humigpit ang yakap nito sa akin. Stay Maginda, please. I'm begging you.
Bulong nito sa akin sa paos na boses. May pagmamakawa na parang natatakot na mawala ako. Ayoko sanang manatili dito dahil ayoko magalit dito. Saka naalala kong banta nito, pero hindi ko magawang iwan ito sa ganitong kalagayan. May suka at pawis. Pawis na pawis. Para mahimasmasan tuwing naghanda ako ng tubig sa bathtub at saka binalikan ito. Hindi ko naman pwedeng ilubog ito sa bathtub na may suka pa. Kaya hinubad kong long sleeve nito. Nahirapan akong hubaran sa Lennon. Hindi lang dahil matangkad ito't malaki, kung hindi dahil nanginginig ang kamay ko. Makikita ko na naman ang katawan nito ng malapitan. Nung nasa hotel kasi kami, naunang takot ko kaya hindi ko napagsawa ang mata ko sa katawan nito. Kaya ngayon na may chance na ako, hindi ko lang ito tititigan. Hahawakan ko pa to. Chance mo na to, Karil. Excited na tili ng isip ko. Sasamantalahin ko ng pagkakataong ito habang lasing pang asawa ko. Tutal ay nandito na rin naman ako at matagal ko ng pangarap to. Isa ito sa pantasya ko nung pangit pa ako, ang makahawak at makahimas ng tunay na katawan ng lalaki. Kaya nga napakarami kong collection ng men's magazine. Nang mahubad kong pang-itaas ni Lennon ay napalunok ako. Mas maganda at kaakit-akit palang katawan nito sa malapitan. Walang sinabi ang mga lalaki sa men's magazine sa katawan ng asawa ko. Paano pa kaya kapag ang pang-ibaba ng nahubad ko? Bumaba ang mata ko sa pagitan ng hita niya. Oh lala, hindi pa galit pero malaki na. Mukhang dambuhalang alaga nito. Binuksan kong shower para hindi halatang chinachansingan ko siya. Kunwari ay nagbubunga nga ako at labag sa loob ko na alagaan siya. Nang mahubad kong slacks nito ay tumingala ako sa kanya. Pasensya ka na, Lennon, pero sisilip lang naman ako. Saka mag-asawa naman tayo kaya hindi masama ang gagawin ko. Kausap ko na parang naririnig ako nito. Hindi na ako nagaksaya ng oras. Sinabad kong huling saplot na tumatakip sa pagitan ng hita nito. Ang laki eh. Inay ko po. Bulalas ko na makita kung gaano kalaki ito. Bala ko sanang ibabato sa bata para mahimasmasan. Pero sa takot ko na baka kapag mahimasmasan to't nakita ko ay hindi ko na ginawa. Tinapos ko kagad itong paliguan at dinala sa kama para makatulog. Hindi ko na ito binihisan. Iniwan ko na lang ito na walang saplot at kinumutan. Pagdating sa kwarto ko'y pulang-pulang mukha ko habang nakatingin sa cellphone ko na maraming hubad na larawan nito. Oo, kinuhanan ko ng picture si Lennon at video, pati ng alaga nito para idagdag sa collection ko. Hindi naman niya malalamang kinunan ko siya ng marami nito dahil lasing na lasing to. Sa kabihira lang ako magkaroon ng chance kaya hindi ko nasasayangin yun. Tumingin ako sa kamay ko na ginamitan ko para hawakan ang alaga nito. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at sinukat ko pa kung gaano kalaking alaga niya. Curious kasi akong malaman kung gaano to kalaki at ngayon nasagot na ang curiosity ko, manghang-mangha ako. Totoo pala na may lalaki na may malahalimaw na alaga. Kinabukasan ay kinatok ako ni Manang Dora para sabihin na handa ng almusal. Diyos ko, ano nangyari sa'yo, madam? Bulat na tanong nito na makitang nangingitim kong eye bag. Napuyat lang ho ako. Nanood kasi ako ng Monster. Ibig kong sabihin ay nanood ako ng halimaw sa banga. Ang totoo ay magdamag kong pinanood ang video na alaga ni Lennon. Ginawa ko pang wallpaper ng cellphone kong half-body picture kasamang abs nito. Dalian mo nang bumaba, madam. Nasa baba na po ang asawa mo at naghihintay sa pagbaba mo po. Napalunok ako. Manang Dora, humawak ako sa baraso nito. Please, kapag nagtanong si Lennon kung sino nag-alaga sa kanya kagabi, sabihin niyo na wala kayong alam. Sabihin niyo na kayo. Napangiwi ako ng tampalinitom ng kamay ko. Loko kang bata ka. Balak mo bang ipabaril ako sa asawa mo? Aba, galit na galit siya na magising na nakahubad. Kung sasabihin kong ako ang nag-asikaso sa kanya kagabi, baka wala na ako ngayon dito ngayon sa harapan mo. Saka nasabi niya ni Sir Jake na ikaw ang nag-alaga sa kanya kagabi. Nanlumo ko sa sinabi nito. Kung ganun wala na akong kawala kay Lennon. Manang baka magalit siya sa akin. Hindi ko naman ginusto na pumasok sa kwarto niya. Hinila niya lang ako. Saka nagmalasakit lang ako sa kanya kaya hinubaran ko siya. Ang dami niya kasing suka sa katawan. Dagdag ko pa. Hinawakan ako nito sa kamay. Natutuwa ako makita kang ganyan, madam. Ang laki ng pinagbago mo. Ho, nagtataka ako. Nang makilala kasi kita noon na hindi ka nagsasalita. Hindi ka nakikipag-usap sino man sa tauhan ng asawa mo. Kahit kay Mr. Hanson ay hindi ka nakikipag-usap. Napakatahimik mo't mukha kang takot na takot sa aming lahat. Kaya masaya ako makita ka na nasasabi mo na ngayon ang nasa loob mo. At kinakausap kami sa oras na kailangan mo. Mahabang komento nito. Nagulat ako sa sinabi ko. Kaya pala sa tuwing kumakausap ako ng mga bodyguards o tauhan ng asawa kay halatang pagkailang at pagtataka sa kanilang muka.
Ang laki ng pinagbago mo, malayo ka na sa Magindang nakilala ko noon. Dagdag nito na ikinaubo ko, mabilis ako nag-isip ng isasagot dito. Nahihiya lang ko kasi ako noon, Manang Dora. Pero naisip ko na hindi pwedeng habang buhay akong ganon, lalo na't kasal na kami ni Lennon. Nakahinga ako ng maluwag nang wala akong makitang pagdududa sa mukha nito. Nung nakilala ko noon si Maginda, hindi naman natutahimik. May pagkamadaldal dito, kaya hindi ako makapaniwala sinabi ni Manang. Buti na lang at hindi ito nagduda o naisip ni ibang tao ng kaharap nito. Sa bagay, sino magdududa ng ganun sa mga palabas lang naman nangyayari ang mga ganito. Nagpaalam akong maliligo lang sandali. Pagkatapos ko magbihis at bumaba ako, nadatnan ko si Lennon na tuwid na nakaupo, mukhang malalim ang iniisip nito. Nang tumingin ito sa gawi ko'y nag-iwas agad ako ng tingin. Hindi dahil takot ako. Naalala ko kasi ang malaking alaga nito na walang sawa kong pinanood kagabi sa cellphone ko. Lennon POV. Shit, kanina pa hindi maalis ang tingin ko sa asawa ko na ngayon ay nakayukong kumakain. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses ako napamura sa isip ko habang mataman na nakatingin dito. Wala akong natandaan sa nangyari kagabi but based on her reaction parang guilty to. Hindi ito makatingin ng diretso sa mga mata ko. Lalong pinagtibay nun ng hinala ko na may ginawa itong hindi maganda sa akin. Napapitlag ito sa gulat nang malakas kong ipinukpok ang kamao ko sa mesa. Look at me, woman. Anong ginawa mo sa kwarto ko kagabi? Malaki ang kasalanan sa akin ng babaeng ito at alam kong kaya nitong gawin. Kung pagdudahan ko man ito, kasalanan to ng babaeng ito. This witch knows how to play games well. Mukha itong inosente pero mapagpanggap ito. Umigting ang pangako sa galit nang hindi ito nag-angat ng tingin. Nagpanggap ito na hindi ako narinig. Alam talaga ng babaeng ito kung paano pakukuluin ang dugo ko. I'm asking you, woman, what did you do? I asked her while gritting my teeth. Tuluyan na umakyat ang dugo sa ulo ko nang hindi ito sumagot. Nagawa pa nitong uminom ng juice sa harapan ko. Pero hindi nakaligtas sa kamay kong paninginig ng kamay nito. I stood up and stepped towards her. Hinawakan ko to sa braso at kinaladkad paakyat. Ano ba, Lennon? Bitawan mo ko. Nasasaktan ako. Sinubukan nitong pumiglas ngunit hindi ko to binitawan. Nang makarating sa kwarto ko ay tinulak ko to sa kama. Hindi ako naniniwala na pumasok to sa silid ko nang walang dahilan. I know her kind. This pretentious wish is tricking me again. Hindi ko papayagang paikutin muli ako ng babaeng ito. Kung hindi sana ako nagpakalango sa alak ay hindi ko maisa ng babaeng to. What did you stole from me this time? I tried to restrain myself. But my anger ate me. Wala akong ginawa, promise. Ikaw ang dahilan kaya nakapasok ako sa kwarto mo. Hinila mo ko. Sa tingin mo mabibilog mo ulo ko? Kilala niya ang babaeng ito. Hindi to gagawa ng ganitong hakbang kung wala itong plano. Kilala kita. Hindi ka papasok sa kwarto ko nang walang dahilan. Anong hinahanap mo this time? Anong inuutos ng ina mo na kunin sa pagkakataong ito? Dumaan ang kalituhan sa mukha nito na kung titignan ay wala itong idea sa mga sinasabi ko. Hindi kita maintindihan. Natigilan ako habang nakatingin dito. Napansin kong iba ng kulay ng mga mata nito at hindi na ito kulay brown, kung hindi kulay itim. Sigurado naglagay ito ng contact lens para paniwalain ako. Umigting ang pangako ng lapitan ko to. Kung hindi ko to kilala baka maniwala ko pero kilala kong babaeng to. Bukod sa mapagpanggap ay sinungaling din ito. Anong ginagawa mo? Takot na takot na umatras ito at alisin kong sinturon ko. Lennon, hindi magandang biro yan. Napagigikito ng hilahin kong buhok nito at itaob sa kama. Please, sorry na. Pangako hindi na ako papasok dito kahit kailan. Umiiyak na pakiusap nito. Hindi ko to pinakinggan. Diniin ko mukha nito sa kama para hindi ko to makagalaw. Tinaas kong bestida niya at pinunit ang manipis na underwear. Minsan, hindi ako naakit dito but seeing her pitch black eyes earlier, nag-init ang katawan kong bigla. Patawarin mo na ako, Lennon. Hindi na ako nagagawa ng ikakagalit mo, please. Huwag mong gawin ito. Umiiyak na pakiusap nito pero hindi ako pinakinggan. Walang foreplay at babalang pinasok ang sandata ko sa kanya kaya napahiyaw to sa sakit. Nabigla ako nang malamang birhen pa ito at napahinto ako sandali. Pero kinain na ako ng matinding pagnanasa kaya muli ako nagpatuloy. Ginalaw ko to na nakataob sa kama at di pinakinggan ang pagmamakaawa. Wala ako nakatalik sa loob ng 5 taon kaya siguro naka-6 na round ako bago ko tinigilan ang asawa ko. Habang ginagalaw ko siya, pakiramdam ko'y buhay na buhay ako. Tangina, hindi na masama. Masarap ka rin naman pala. Ungol ko habang umuulo sa ibabaw niya, baliwala akong pag-iyak. Sigurado naman ako na arte lang ng babaeng ito. Wala akong planong anakan ito, kaya nagsuot ako ng proteksyon. Baka gamitin lang nitong magiging anak namin para hawakan ako sa leeg. Pagkatapos akong pagsawaan ng katawan ay bumagsak ako at umupo at kumuha ng sigarilyo.
Hindi ako nagabalang takpan ng kahubdan naming dalawa. Gumapang ang asawa ko para kunin ang kumot upang takpan ng katawan. Nakita kong dugong sa pagitan ng hita niya na natuyo na. Napangisi ako na may kapilyuhang naisip. Tama na, Lennon. Hiyaw nito na muli ko itong pasukin ng ganong posisyon. Masakit na, tama na. Walang hiya ka, napakasama mo. Sabi nito habang umiiyak na nakasubsob sa kama. I just smirk when I hear that. Hininabago sa akin ang binato nitong salita. Sa pamilya namin ng mga salita na may kinalaman sa kalupitan o kasamaan ay normal sa katulad namin na nagpapatakbo ng isang underground business. Oh shit, you whore. Tama na, ayoko na, Lennon. Shut up. I'm near, just wait a little longer. Pagkatapos gamitin ito tumayo ako para pumunta sa banyo at linisan ang katawan ko. Hindi ko na ito pinigilang lumabas at ang paika-ika sa silid ko. Kip-kip lang ang kumot sa katawan. Ano ang gagawin ni Karil ngayong naranasan na niyang kalupitan ni Lennon? Malaman kaya ni Lennon na isang impostor ang babaeng pinakasalan niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.